Magandang gabi po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Sabado. Mukhang nakakapanibago ng aking usapang pulitika ay gabi na at saka Sabado. Pasensya na po kahapon, wala po tayong usapang pulitika dahil ako po ay may mga ginawa, may meeting po ako maghapon, ang aking mga activities at tapos kaninang Sabado, 'di ba sinabi ko sa inyo no'n pa na kapag hindi ako live ng Biyernes, sisikapin kong Sabado at sa Sabado kanina marami pa rin tayong ginawa. So ngayon, hapon tayo, nanibago tayong lahat ano. Pero yung mga laging nag-aabang sa akin at laging team replay baka ngayon makapag-live na kayo. Mahabol niyo talaga hindi na kasi ano na 'to, gabi na. Ano namang oras ngayon dito sa Manila, sa Pilipinas, 7:53 na mag-a-8:00 na. Anyway pasensya na po pero ang sabi nga nila huli man din ay magaling pa rin na ihahabol pa rin. So, pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na alam ko hindi attractive sa mga ibang tao. Alam mo napapansin ko kapag ang pinag-uusapan ay si Duterte o kaya si BBM, taas-taas ng mga nanonood sa'kin. Pero kapag mga usaping ganito bumababa. Wala naman tayo diyan sa kung ilan ang nanonood o ilan ang hindi. Importante pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na mahalaga sa ngayon. Lalo na ngayong kapanahunan na buwan ng mga kababaihan. Ah, at ilalagay ko na rin sa usapan natin ngayon yung kultura ng patayan na nakikita natin ngayon sa ating bansa at, ang mga tekada ng mga ibang tao na binibintang ito sa Administrasyong Marcos na parang kasalanan ni Pangulong Marcos na na may mga namamatay. Anyway, unahin muna natin yung buntot pa 'to ng pinag-usapan natin nung isang araw, nung Miyerkules tungkol nga dun sa misogyny, tungkol sa comment ni Bong Sontai, sa Congress tungkol kay Ann Curtis. Nagsalita na po si Ann Curtis at hindi niya daw tinatanggap ang non-apology ni Bong Sontai. Ang nakakalungkot talaga dito, hindi lamang si Bong Sontai ang tinitingnan natin dito, Ang tinitingnan natin dito yung ano, yung mga iba pang mga personalidad na may mga sinasabi, 'di ba? Narinig natin ang sinabi ni Panelo na naawa siya kay Bong Suntay at hindi man daw krimen yung ginawa, na para bagang wala tayong Safe Spaces Act. Narinig natin yung sinabi din ni ano, ah, sino nga ba 'tong abogado? Nalimutan ko na tuloy ang pangalan nung lawyer, teka muna. Nasa ano na, senior moment na tayo pero, ito ay isang sikat na abogado, Katulad ko rin maliit din. Ano kayang ano ba 'yan, nasa senior moment na ako. Nandito titignan natin, ayun ano nga ba? Diyos mio, nalimutan ko na tuloy ang pangalan niya. Siguro dahil nga nainis ako sa sinabi, yung bang parang ano, sinabi na siya nga daw pinagnasahan din niya si Sara Elago. Ayun, si Ferdinand Topacio, si Attorney Ferdy Topacio, na hindi naman daw krimen talaga yung nasa utak mo lang kahit iniisip mo daw naghahasain ng isang babae, hawakan, et cetera. Kung hindi mo naman ginawa, hindi kasalanan. At siyempre andiyan din si Senador, Jingo Estrada na sa isang hearing din, yung isang nag-a-apply na maging Filipino citizen, ay tinanong kung may boyfriend na at kung wala pa, andiyan naman si Senator Pangilinan. At bahala na daw magalit si Sharon Cuneta, parang gano'n. Na parang ginagawa lamang palabiruan ang mga sitwasyon ng kababaihan. Ang iba ay sinasabing hindi naman kasalanan yun, na pag-isipan mo ng masama o kaya pagnasahan mo ang kababaihan. Naandun na ako 'di ba hindi naman natin pinagbabawalang mag-isip ang tao. Sorry po naputol tayo kanina. Nawala ano, biglang nawala. Kasi, ang internet dito sa bahay ngayong paggabi ay pawala-wala, kaya kailangan siguro, madaliin ko 'to ano. Ang sinasabi ko lang dito yung kababaihan natin ay ano, ay parang ginagawa na lang objecting ang kanilang mga katawan at ang nakakainis pa dito, mga lalaki hindi alam na yung ginagawa nila ay mali na, kasalanan na.
Na para bagang tayo pa naga-gaslight pa na tayong mga nagagalit pa yung malisya, madumi ang isip. So, pero ang may pattern ako nakikita kasi ngayon, itong karamihan sa mga personalidad na na sumusuporta sa ganitong pananaw at pati na dun nakababasa natin sa social media, ay para bagang iisa lang ang political na pananaw. Sila ay parang puro lang mga Duterte supporter, 'di ba? Parang iisipin mo anong common denominator sa mga ito? Kay Panelo, kay Freddy Topacio, kay, Erap kay Jinggoy, kay Suntay, 'di ba? Naku, ito na naman, your internet connection is unstable daw. Kaya kung mapuputol na naman tayo, pasensya na, nare-restore naman agad. So, yun yung point na anong common sa kanila, sila yung mga Duterte supporter, 'di ba? Yun ang parang parang ano yun, namamana nila dahil yung kanilang patron ay gano'n din. Tanda mo si Duterte no'n, 'di ba, kung tingnan yung mga kababaihan, parang ano, 'di ba nagkuwento pa nga yun nung binata pa yata siya, may ginapang siyang maid. Tapos nung siya ay presidente na bigla niyang inuutusan ang mga sundalo na kapag nakahuli ng Amazona, NPA na babae, barilin dun sa ari nila. So siguro gano'n, sabi nila, "Birds of the same feather flock together." At diyan din tayo pupunta ngayon, diyan magse-segue na ako, ayokong magmadali kaya lang baka mawalan na naman ng signal. Tungkol naman ito dun sa mga patayang nangyayari sa ngayon, yung nabaril na dalawang nagba-basketball sa Asur, sa Parañaque. Yung pa man yung isa dun graduate ng UP Los Baños. At ngayon naman sa Lucena meron ding namatay, binaril nung kanyang, same-sex relationship ito. Merong binaril dun na talagang kita mo na nagseselos siya o iniwanan na siya nung kanyang boyfriend kaya yung boyfriend na isa pinatay niya yung kanyang ex. Ah Hindi natin titingin yung detalye ng mga 'to 'no, ang nakakaano dito, nababasa natin ngayon sa social media, ang sinisisi na naman si BBM. May mga lumalabas ngayon, karamihan naman mga Duterte supporter din na buti daw nung panahon ni Pangulong Duterte walang mababa ang kriminalidad, ngayon daw, ang taas akala daw nila kinukutya nila ang DILG, na sinasabi ng Sekretaryong Local Government, akala daw mababa ang krimen na ngayon, bakit ganyan? Na para bagang teka muna, unang-una, hindi naman dahil hindi porket may dalawang magkasunod na patayan ay tumaas ang rate of criminality. Hindi naman sinasabi na hindi na kayo ligtas. Kasi nga, ang point dito tinitingnan natin yung entirety. Pero ang hindi naman dito mapapalampas, hindi ko dapat palampasin. Yung punto na parang, teka muna, paano mo ibi-blame yan sa isang administrasyon? Ha? Puwede ba nilang pigilan yung isang boyfriend na patayin yung kanyang isa pa yung boyfriend dahil sila ay naghiwalay? Ah, yung naiingayan sa loob ng condominium, nagwala at namaril na lang, kasalanan pa ba yan ng Malacanang? Kahit naman sinong nakaupo sa Malacanang hindi mo basta-basta sasabihin yan, Ngayon ang sinasabi ng iba wala na daw kasing takot, kasi mahina daw ang presidente. Puwede kong baligtarin yang ganyang klase ng argumento. Lalo ngayon kasi lumakas ang loob ng mga ito dahil nasanay sila nung panahon, na na may impunity. Ang kultura ng pagpatay ay na-ingrain na sa mga tao na kapag merong kasalanan ng isang tao, patayin mo na lang. Sino ba ang presidente na nag na ang kulturang inelevate ay ganyan, kill, kill, kill. Na ang kapag meron kang hindi nagugustuhan, merong gumawa ng kasalanan sa'yo, patayin mo na lang. Kanino bang dugo nangyayari yung, mga pulitiko na nagbabanta na ipapatay ang presidente, for example, na pinagpantasyahan na pugutan ng ulo ang presidente. Sino ba yang mga yan, hindi ba? Ang mga Duterte? So, dahil sila ay nagkaroon ng gano'ng klase ng lakas ng loob, hindi ko sinasabing yun ang naging cause, pero na-institutionalize, Nagkaroon ng culture of impunity, nagkaroon ng killing culture. Kasi yun nakita sa presidente before. So, yun ang matagal na 6 na taon yan na naka-inculcate sa atin. So, puwede mo ring mabaligtad, hindi dahil sa mahina ang pangulo sa ngayon kaya hindi natatakot.
Yan ay dahil nasanay na sa dating presidente kaya ngayon ang lalakas ng loob na pumatay, 'di ba? Puwedeng gano'n, eh. At hindi ito dapat nating, sinisi sa gobyerno yung mga crimes of passion, yang mga nangyayari sa loob ng kondominium na katulad ng nangyari sa Asur. Hindi dapat yan sinisisi kung dapat ang sisihin mo diyan unang-una na yung sa Asur yung security ng kondominium, 'di ba? Ang puwede mo ring sisihin actually diyan, eh, ano, ang ang kung may masisi man tayo dito, yung point na meron na palang arrest warrant itong mama na namaril sa Parañaque, eh, kung bakit baga nakawala pa. 2023 pa pala yung arrest warrant, dun mo puwedeng sisihin ang gobyerno, 'di ba? Eh, hindi naman alam siguro yun ni Pangulong Marcos na nangyayari ang ganyan, 'di ba? So, hindi porket si Marcos yan, eh, kahit sinong presidente yan, hindi natin puwedeng ilagay sa kanyang kamay ang lahat ng nangyayaring krimen. So, bagamat kinikilala ko na posibleng gawing argumento na hindi na kasi takot yang mga yan, dahil mahina ang presidente sa ngayon, puwede ko rin namang sabihin na kaya yang mga yan basta handang pumatay dahil hindi na takot, hindi ba? Oh, hindi ba? Unstable na naman daw ang internet ko, 'di ba? Ngayon hindi na takot dahil kay Marcos, puwede ko rin sabihin na hindi na sila takot dahil nasanay na sila kay Duterte, na pumatay, 'di ba? Basta hindi mo gusto patayin mo, hindi ba? Eh, sino ba ang yun nga, kanino bang DNA nananalaita yung gano'ng klase ng ugali na na ang laging ekspresyon ay mura, ang laging ekspresyon ay sapakin o patayin o ipapatay, hindi ba? Malamang hindi yan si BBM, 'di ba? Okey? So siya, sige na at baka mamaya mawalan na naman ako ng internet connection. Kanina naputol na, eh. Okey? So, ah, sa bukas po ay Linggo, wala po tayong usapang pulitika, sa Lunes na lang ulit tayo mag-usapang pulitika. Pasensya na po ulit, medyo na-late tayo ngayon ng live, pero ganon pa man talagang pinangatawanan ko pa rin magkaroon tayo ng, substitute for the Friday edition. Sige po. Sana nakapagturok yung kaisipan, haplos kayong mga puso at napabago kung paano sa buhay, lalong-lalo na sa usapang pulitikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, "Teach my thoughts, I can transform lives." At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat o kung doon man sa laman kayo sa ngayon, umaga o tanghali o hapon, lalo doon sa mga team replay. Siguro ngayon ang nakapag-live ngayon sa akin yung mga dating nagre-replay sa akin kasi gabi. O sige. Lagi niyang sinasabi, UP naming mahal, Ani mo Lasal. Bye for now.